Dahil mga 5,000 pa lang yung nakikita kong tao. Pag umabot na tayo ng milyon na rin yung salita ko. Okay, mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! Mabuhay ang Philippine National Police! Mabuhay! Mabuhay yung armed forces! Mabuhay! Mabuhay ang Stress Killing Against Corruption! Mabuhay! Mabuhay tayong lahat! Mabuhay! At mabuhay ang United People's Initiative! Mabuhay! Pasalamat tayo sa United People's Initiative na pinamumunuan ng ating magiting na General Romeo Puques. Mabuhay si General Puques! Mabuhay ang ating kasamahan! So mga kababayan, bakit natin ginagawa ito? Alam naman natin ang problema ng ating bansa. Ngunit, may nakikita akong problema. Ang problema natin, ang Pilipino, ay hindi pa na-educate sa korupsyon. So, ang hiling ko sa mga kababayan ko Pilipino, na sana'y tingnan ninyo ang nangyayari sa ating bansa. Ano? Ano ba ang nangyayari sa ating bansa? Ubos na ang ating kaban ng bayan. Pero ngunit ang iba ay hindi pa kumikilos. Hinihintay pa siguro tayo ay maghirap. So kinakailangan natin magkaisa. Sa aming estimate kasi, ang ibang grupo ay hindi pa dumarating. Pag yung grupo na nakausap natin ay darating, aabot tayo ng milyon. Panahon na yun. Yung bilyon na yun, panahon na yun. Kung saan tayo tutungo. Ano? Ang sinasabi nila, sugod! Malacanang, Mindiola. Ano ba ang history ng Mindiola? May history ka sa Mindiola na nagwagi ang taong bayan? Meron ba? Wala! Eh bakit gusto nyo sa Malacanang? Wala namang history na dahil pagsugod natin sa Malacanang, puro masakir, puro dinidisperse tayo. Eh bakit Malacanang pumunta natin? Bakit tayo nadidisperse? Dahil kulang ang ating bilang. Kinakailangan umabot tayo ng 1 milyon. Ang gagawin natin sa Malacanang, magdadasal lang. Idasal natin na ang demonyo sa Malacanang ay magtatagumpay ang ating Panginoon. So hindi kailangan manakit tayo. Siya ka pala, paalala ko mga kaibigan, narito tayo upang ang Pilipino ay magkaisa. Wala tayong sasaktan na Pilipino. Kahit sinong Pilipino, kalaban man o hindi. Mayroon tayong Philippine National Police, sa kanilang trabaho yan. Palakpakan natin ang National Police. Palakpakan natin, lakasan natin ang palakpak. Sila ang ating bantay sa nangyaring ito. Walang manakit ng Pilipino, lalong-lalo sa Philippine National Police. Walang mananakit. Pwede ba? Pwede! Walang mananakit na Pilipino sa kapwa Pilipino. Ang hiling natin dito ay pagkakaisa. Walang manakit. Ang manakit, ikulong kaagad. Ha? Ikulong kaagad ang mananakit. Kasi ang sadya natin ay pagkakaisa para sa kapayapaan ng ating bayan. At labanan ang ating problema sa bansa, ang korupsyon. So sa mga iba ko mga vlog, ay nakalimutan ko pala introduce ang vlog ko, Kanina, ang nagkumanta kanina ay Makabayan. Ako naman ay Makabayan. Makabayan in Informative Channel. Hindi ako ang fake na Makabayan, ha. Yung Makabayan vlog, sila yung nanggulo noong September 21. Makabayan vlog na fake, sila yung nanggulo sa Mindiola, sa Malacanang, at doon sa Gate 4 ng Aguinaldo. Sila ay binayaran ng
administration, mga demonyo kayo. Ha? Kayo mga kabaro ko na planners, maya naman kayo. Pinanggalingan natin yan. Pero wala tayong magagawa. Kasi bayad naman sila. Tayo naghihirap dito. Kanya-kanya tayong bunot sa ating bulsa. Kaya mga kaibigan, hindi tayo alis dito hanggang bukas tayo dito. Pwede ba? Pwede! Pwede! Itatatlo na naman sumasagot. Paano tayo mananalo dyan? Pwede ba tayong hanggang bukas dito ng abon? Pwede! Ang aalis, tatamputin! Sige, di. Kasunduan ito ha? Ang aalis ay tatamputin! Sino magtatamput? Tayo rin kasi hindi na trabaho ng pulis yun. Ha? Tayo ang magtatamput ang uuwi hanggang bukas dito. Kasi hinihintay pa natin yung mga naglalakad sa ibang mga lugar papunta dito. So kinakailangan kung magtagumpay tayo, aabutin tayo ng 1 milyon dito at pamumunuan ko kayo maglakad sa tamang lalakaran. Hindi ko kayo iiwanan. Laban tayo! Pwede ba lumaban tayo? Laban! Laban korupsyon! Mamatay kung mamatay! Bakit humina? Mamatay kung mamatay! Para sa bayan! Alam niyo mga kaibigan, ha? Ano no? Huwag mo naman. Hindi pa kulang pang bilang natin. Pag sapat ang bilang, ako mamumuno sa inyo. Patay kong patay. Nung ako tinyente, ang niyabang ko, may dala kong 45, may Armalite. Akala mo lang kamatayan. Hindi ako natatakot sa kamatayan. Kung kailan ako naka-schedule sa langit, sa langit ba ako pumunta? Bakit ba ako matatakot? Kaya lang, ang mga kapwa ko, mga retired, kung kailan sila nag-retired, natakot sila. Ay, sorry ha. Totoo lang ako, real talk ako. Alam mo, nung kami mga tinyente, ang niyabang namin. Alam niyo mga nakaupo ngayon sa pulis at saka sa armed forces, sila ay contemporaries. Sila ay contemporaries ko. Ibig sabihin, kasabayan ko sila. Ha? Kaya lang, sila pumasok 21 years old. Ako pumasok 31 years old. So, ibig sabihin, nauna ko sa kanila sa edad. Pero sa pagka-servisyo bilang tinyente, kasabayan ko ang mga hiniral ngayon. Pero ako ay nagsimula sa serbisyo sa edad na 13 anyos. 13 anyos pa lang ako, ay lumaban na ako sa kabanang bayan. Sa Mindanao, sa Opi, Maguindanao. At ako ay sa edad na 14, napalaban na ako. 14 anyos ako, ang kalaban namin, more or less, 400 na rebelde. Verso 17, kami lang. Pero sa awa ng Diyos, sabi ng Panginoon, ito si Commander Bukay. Hindi dapat mawala kagad ito. Dahil mayroon pa sa gagampanan sa 2025. Ito na ngayon. Kaya pinahabang buhay ko. Hindi ko alam baka bukas. Bahala na kayo magdasal. Ano? So ibig ko sabihin, yung kami mga tinyente, ang tatabang. Pero nung naging general na ang iba, naduwag. Nawala. Bakit? Bakit naduwag ang karamihan? Sorry sa mga kabaro ko sorry. Dinidiscuss ko lang ito para maintindihan ng taong bayan. Mga Joseph position, sa promotion, designation, bahala na kayo. Sorry. Sorry yung mga sinasabi ko. I'm only talking of real talk. Real talk lang tayo. So mga kaibigan, yung sinasabi ko, hihintayin pa natin ang ating mga kasamahan. Wala mo nang aalis. Dahil hinihintay natin yung ibang grupo na darating. May mga diskusyon lang kasi konti na sana maabot natin ang 1 milyon para tayo ay magmarsa. Marsa sa tutungo sa ating tagumpay. So yun lang muna ang aking mga iparating sa inyo mga kababayan.